Ayan. Okay na po ba? Mayroon bang feedback? Wala naman. Wala po. Wala. Okay naman. Wala namang feedback. Grabe baka. Okay, sige, tayo ay magsisimula na po. Ayan, so we will pray. Let's pray. I'll be leading the opening prayer. And so tayo po yung manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat sa gabing ito. Salamat, Panginoon, sa inyong kabutihan na kami po ay may pagkakataon magkaroon ng virtual growth point class ngayong Tuesday. Maraming salamat po sa naka-join kay Kirsten at kay Karil na maglilid po ng devotion ngayong gabing ito. Salamat, Panginoon, din po sa internet, sa mga technology and gadget na meron kami para magkaroon po kami ng devotion ngayong gabing ito. Salamat, Panginoon, sa inyong kalakasan na ibinigay at ganito po sa pag-iingat at sa mga papasok pa lang po. Yes po. Hi, okay na po ba yung sound ko? Okay na po ulit? Apo. Ayan. So, naputol tayo sa prayer. But thankful, nandito si Aliana, si Kathleen. Ayan. So, let's pray, dear Lord God, Heavenly Father. Once again, we praise you and thank you for this time. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa gadget technology. We pray na kahit po malapit ng umulan, Lord, wag mo po maapektuhan ng aming online devotion at ganun din, Panginoon, ng mga young ladies na pauwi pa lang, kayo po mag-ingat sa kanila. At ganun din, Panginoon, yung mga nasa kanilang tahanan. I pray, dear Lord, maka-join po sila, makahabol sila sa aming virtual growth point class ngayong Tuesday. Thank you, Lord, for this opportunity makapag-meet po kami. Bless you po yung mga young ladies narito ngayon, si Karil, si Kirsten, si Aliana, at si Kathleen. Lord, salamat, Panginoon, sa ibinigay mo sa aming opportunity magkaroon po ng virtual growth point ngayong Tuesday. Lord, bless the devotion mamaya and also our short fellowship, and I pray, dear Lord, may mga matutunan po kami and makita-kita po kami sa linggo ayon sa inyong kalooban, Panginoon. Salamat po muli sa gabing ito, kayo po mag-bless. In Jesus name we pray, Amen. Ayan, so hala, may lumabas na naman dito sa ating wait, yan. Okay. Wala, baka ang hirap. Yan, hindi kayo mawala. Okay, yes, so yun. Welcome po sa atin, sa inyo. Ayan, so thank you for being with us this evening. Ayan, so hindi na po tayo magpapakatagal. Maririnig po natin ang magdi-devotion none other than si Karil. Ayan, Karil Lebreha. No po. Clear po ba yung sounds ko or mic? Okay po. Yes. Share lang po ako ng share screen ko. Kita niyo po ba? Okay po.
So, ang devotion po natin ngayon, short devotion lang po siya. So, it's all about strength in weakness po. So, ang Bible verse po natin ngayon is 2 Corinthians 12 verse 10. Sabi po dyan, therefore, I take pleasure in infirmities and reproaches, in necessities and persecutions, in distresses for Christ's sake, for when I am weak, then I am strong. So, lahat, lahat naman po tayo dito na naniniwala na life isn't always easy. Kasi nakakaranas po kasi tayo ng panghihina. Siyempre, na-overwhelm tayo, facing hardship, difficulties, and many more sa mga bagay or pangyayari na nangyayari sa buhay natin. So, dito po sa verse na to, sinulat po to ni Apostle Paul sa Corinthians to describe a powerful truth that our weakness can actually be a pathway to experiencing God's strength po. So, meron po akong tatlong points po dito na i-share ko po about strength in weakness po. So, ang una po dito is, ayan, ayan, number one, honesty. So, ang bawat isa po sa atin ay may weaknesses. Tama po ba? And hindi lang po ako na merong weaknesses, kundi lahat po tayo meron. Pero may times po talaga sa ating buhay na hindi talaga tayo okay. May ganun, yan. Or meron tayong struggle na kinakaharap, kumbaga, nanghihina tayo, ganun. Hindi man natin masabi sa iba or mai-open sa iba, but God knows. Minsan nga, we pretend or di tayo honest sa sarili natin at sa ibang tao na we're okay, even though na hindi naman talaga. So, yun, kahit may dala kang struggle or may pinagdadaanan ka, parang nakangiti ka lang sa kanila. Hindi mo pinapakita na hindi ka okay. Kumbaga, hindi tayo honest na ipakita yung expression natin na na hindi tayo okay. Tapos, ayun po. Being honest about is where we struggle admitting we need God's help. So, kung meron man tayong pinagdadaanan, we need God's help po kasi hindi natin talaga ma-fill up yung sarili natin kung hindi natin isisik sa Panginoon yung guidance kasi hindi naman talaga natin kaya yan. So, ayun po. And it's actually a sign of strength po, not weakness. And true strength begins with honestly acknowledging our weaknesses and limitation. So, sunod po is, ano ba to? Ayan, transformation and spiritual growth po. So, ano ba? Facing our weaknesses and relying on God's strength changes us. Huwag po tayong matakot na humarap sa mga weaknesses natin. Kasi po, once you face your weaknesses, mag-grow po tayo spiritually. We grow in our faith, becoming more resilient and trusting in God. This isn't a quick fix, but a process of spiritual maturity where we learn to trust in God's all things. And mayroon po kasi akong i-share sa inyo. Kasi po, dati po kasi, ang weakness ko po talaga is public speaking or humarap sa mga madaming tao. Kumbaga, magsasalita ka sa harap. Ganun. And dati po kasi, takot talaga ako magsalita mag-isa sa harap ng madaming tao or public kasi introvert talaga akong tao. Well, natutunan ko na lang yun magsalita in front of many people dahil sa school ko. Kasi every quarter, ano pa yun elementary days ko pa yun. Every quarter, nagpapa-group activity yung teacher namin.
Tas ako lagi yung tinuturo mga kaklase ko na maging leader kasi ayaw kasi nila nahihiya rin sila. So, ayun po. Siyempre 'pag leader ka, ikaw yung magre-report ng gawa niyo, gano'n, gano'n. Tapos ayun, one day na ano, kasi ano pa yan eh, parang gagawa ngayon tapos bukas magre-report ka. And then, hindi pa kasi final na ako yung magiging leader. So, one day, umabsent ako dahil doon kasi takot ako and ayoko kasi na magsalita sa harap in front of my classmate kasi nahihiya talaga ako. Na, syempre nahihiya rin ako kasi baka ma-judge ako, ganun. Baka ano isipan nila sa akin. And then, yun nga, dumating yung isang araw na biglaan, biglaan nagpa group activity yung teacher namin. Tapos ako yung tinuro ng teacher namin na ano, Kari, ikaw maging leader. Yan, group 4, ganun. Tapos, wala naman ako magagawa kasi ako yung tinuro. Tapos, ayun, actually, I don't like to do that, pero kailangan. Tapos, ayun, habang nag-group activity kami, yun nga, gumagawa, ganyan-ganyan. Tapos, after nun, nag-pray muna ako. Sabi ko, Lord, bigyan niyo ako ng wisdom. Bigyan niyo po ako, sana hindi ako, ano, sana hindi ako ma-judge nila. Ganun. Tapos, ganun. Tapos, after nun, yun nga, group 4 na, magre-report na. Tapos, habang nagre-report ako sa unahan, sa una, sobrang kabado ko. Pero pag nasa gitna ka na ng nire-report mo, medyo nagkakaroon ka lang confidence sa sarili mo. Sabi ko, ay okay to ah. Wow, at least nag-improve sa sarili, 'di ba? At least kinaharap ko yung weakness ko. And then ayun, natutunan ko na siya. Masaya pala. Ayun po. Then ayun, nag-grow naman. Parang sa ano rin 'yan, sa being a Christian din, parang nag-grow ka lang once you do the thing na ito yung kahinaan mo, pero yung ginawa mo na yun, nag-improve ka, tapos nag-grow ka pa. Tapos ayun, tapos ayun, third po, last na to. So, mabilis lang siya. Ang galing, di ba? Ayun. Tapos, third po is prayer and seeking guidance. So, when we're weak po, kung nanghihina tayo, di ba, kailangan na rin natin ng help ng Panginoon. So, through prayers talaga is, doon talaga tayo tinutulungan ng Panginoon. Prayer is how we talk to God, asking for His strength and guidance. Wala naman pong masama mag-ask ng help kasi hindi naman talaga natin mag-fill up yung sarili natin sa mga kinakaharap natin. And kung hindi natin ma-open up sa iba, syempre through prayers. Kasi doon natin nakakausap ang Panginoon. And doon natin nai-share yung nararamdaman natin. And mag-seek na rin tayo ng guidance sa Kanya. Also, seeking His direction isn't getting a magic answer, but about humble relying on Him to lead us through our difficulties. Not only that, but deepening our relationship with Him, knowing He's always there and to support and guide us. So, ayun po, yun lang yun. Pero, before we end po, syempre, meron po akong iniwan na na question dito. So, yan. So, sabi dito, where do you see God's strength in the midst of your weaknesses? So, ayun. Para sa akin po, for me, ano ba? For me, I see God's strength most clearly in the midst of my weaknesses when ano ba? When I experience overwhelming challenges. Yet through consistent prayer lang naman and seeking His guidance also. This experience taught me that God's strength is not about taking away difficulty, but
about making us strong enough to endure it with grace and also courage, even when we are completely weak. So, ayun lang po ang ating short devotion. Di ba? Bilis lang niya. Yan. Thank you po. Ayan. So, thank you, Karil. Ayun. So, meron siyang sinabi doon kanina na kung hindi mo kayang i-share sa iba, ayan, ipag-pray mo. Which is, totoo naman yun. Kasi yun yung ginagawa ko. Hindi naman ako mag-share din sa iba. Pinagpe-pray ko na lang sa Panginoon. Kasi pag shinare mo rin naman sa iba, tapos, tao lang din naman sila. So, you're parang, yung shinarean mo ba, yan ba ay stable? I mean, when it comes to maturity, matured ba yung shinarean mo? Baka kasi nung shinare mo, lalo lang may problema na siya, nadagdagan mo pa. So, iba naman din yun, 'di ba? So, iba pag sa Panginoon mo siya nilapit or sinabi. Yung hindi mo kayang sabihin sa iba, ayan, you could tell it directly to God. Ayan, yung iba naman sa inyo, mas open na i-share siya sa iba. So, iba-iba naman kasi tayo, 'di ba? Pero sino ba mas powerful? Ay, 'di ba ang Panginoon? So, mas maganda sa kanya mo na ibahagi yung problem or challenges sa pinagdadaanan mo. Kasi walang ibang mas makapangyarihan na tutulong sa atin kundi ang Panginoon sa mga problems sa pagdadaanan natin at pinagdadaanan natin. So sabi nga ni Karil, courage. Ayan. So ano yung tanong niya kanina? Ang tanong niya, where do you see God's strength in the midst of your weaknesses? So, kayo, ano ba yung sa personal yung pinagdadaanan, paano niyo nakikita yung kalakasan ng Panginoon kapag tayo mismo, 'di ba? Yung mahina, diyan nangungusap yung Holy Spirit na kailangan mo ang Diyos actually. Ayan. So, kasi pag hindi dumadaan ng tao sa problema, iniisip niya na kaya niya lang, ganyan. So, kaya may problems dahil nga itong mundo makasalanan. So, hindi mawawala yung problema or yung ating mga challenges sa buhay dahil nandito pa rin tayo. Ngayon, it's up to us paano natin i-handle. So, sabi ni Karil, yung kanyang verse, di ba? Therefore, I take pleasure in infirmities, in reproaches, in necessity, in persecution, in distress, or Christ's sake. For when I am weak, then I am strong. So, kapag tayo yung nasa problema, tayo yung may pinagdaanan, andyan yung mas malakas sa atin, kundi ang Panginoon. So, let us be, honest. Maging honest tayo sa sarili natin at sa Panginoon. Lord, hindi ko kaya, please. Paano ba to? 'Di ba? Maging honest tayo kung meron tayong maling nasabi sa kapwa natin, 'di ba? And then, kung mature ka, di humingi ka ng sorry kasi mas mature ka eh. Feeling mo hindi kayo maayos. What do you need to do? You need to talk to them. You need to deal ano ba yung nakahang na friendship. Wow, nakahang na. Ewan ko naranasan niyo na yun, but naririnig ko na lang yung mga ganyan na situation na magkaibigan kami pero parang may gap na. Ayan, 'di ba? So ngayon malakas ang friendship. Yun yung doon humuhugot yung ibang kabataan. Hindi na sila ganun sa kanilang parents, lalo na iba. 'Di ba sa parents. Yung iba naman hindi talaga. Kaibigan talaga yung kanilang pinagsasabihan ng problema, pinaghuhugutan ng mga nagra-rant sila, ganyan. So, wala namang masama doon. Ang ano lang, mature ba yan? So, you be mindful kung sila ay, spiritually mature as a person. Okay, sabi pa ni Carilla ni transformation and spiritual growth. Ayan, so, magkakaroon tayo ng transformation, yes.
little by little, hindi biglaan. Ang spiritual growth, katulad ng buto, pag tinanim mo, hindi siya agad tutubo. It takes weeks or months. Iba nga years, 'di ba? So ano tayo doon? Kung nandoon tayo kung tayo yung buto, ilang taon ka na sa Panginoon? Ano na yung mga nagawa mo para sa kanya? Okay? Ilang kaluluwa na yung mga naabot mo or na-sharean mo, na follow up, na encourage, na disciple, na nakamusta, and then talagang in-encourage mo, binibigyan ng word of advice. Ayan. So, ilan na ba yon? Kung talagang anak ka ng Diyos, nagawa mo na ba yon? Meron bang transformation sa'yo? At nakatulong ka ba sa iba? Because pag tinanggap mo ang Panginoon, you represent Christ wherever you go and wherever you are. So, ang tanong, do you represent Him? Kung nasaan man kayo ngayon, 'di ba? So, kanina, do you represent God? Kahapon, did you represent Him? Ayan. So, and then maturity or spiritual growth will come after the process. Ayan, may process yan na hindi biglaan. Okay? So, same with Karil, introvert din po ako. Pero sa tulong ng Panginoon, sa gawain ng Panginoon tayo na equip, ayan, so kung hindi tayo nag-step up, lumabas sa comfort zone, ayan, baka ako pa rin yung mahiyain na bata or ganun, bata at the same time, hindi ako magsasalita or magtuturo or i-voice out kapag may question, ay hindi ako mag-raise ng hands, yun yung mga ganon. So, pero pag tama naman yung sinasabi mo, you need to stand firm, di ba? Kung tama yung advice mo, dapat ikaw mismo yung unang gagawa. Ayan. So, mahirap yon. Pero we need to practice. Okay? So, ano pa yung sinabi ni Carol? Prayer and seeking guidance. So, we need to be prayerful. Lalo na kayo. Si Aliana, nasa training ka ba yan? Training. And then, kung ano yung pinag-aaralan niya, malayo siya sa loved ones niya or ganito. And then sila Kathleen, si Kirsten, magka-college na. Ayan, kayo magka-college na pala kayo. Ni Kat. Tapos si Karil, magsi-senior high na. So you need to be prayerful. And you always seek guidance sa Panginoon. Lord, ano po yung gagawin ko? Please give me an answer. Give me, hindi a sign, sign. Ayan, sa prayer, kausapin mo yung Panginoon. And then, you read God's Word, makikita natin doon kung ano yung gusto ng Panginoon sa buhay natin. Basta make sure na hindi kayo mawawala sa Panginoon. Yun yung kalooban niya, nasa Kanya ka. Kung ikaw ay working student or mag-work ka na or working ka ngayon, ayan, so you keep your testimony, you always pray what you need to do to accomplish, and also give thanks, di ba? After answered prayer pala, sorry. After the answered prayer, magpasalamat ka. 'Di ba? May mga nare-receive tayo na hindi naman nare-receive ng iba. Meron naman tayong meron tayong advantage compare sa iba. Maging thankful ka. Meron tayong mga disadvantage. Anong gagawin mo? Maging prayerful ka pa. 'Di ba? Meron tayong mga hindi kaya, weaknesses. So let us be prayerful with that and always seek guidance sa Panginoon. Hindi tayo perfect, okay? Pero hindi excuse na magpatuloy tayo sa mali. Hindi naman ako perfect, gagawin ko na nga to. Mali naman yon, di ba? So, ang maganda, gagawin mo para sa Panginoon. Gagawin mo isang bagay because, God will be pleased on what you are doing. Kasi kahit nasa kasulok-sulukan tayo ng kwarto, kita tayo ng Panginoon. Kahit nakapatay ang ilaw, ikaw na lang ang gising, kita ka ng Panginoon. Anong ginagawa natin? Diba? So, thank you, Karil, for sharing that. Ayan, so,
While looking at the verse, ayan, so question comes up. Ayan. So I have a question and let's share our thoughts on this question. Ayan. So, wag kayo mahiya, tayo-tayo lang to. So may question ako. Ayan. So when is the time that you say sorry to God? Nung time siguro na kayo, personal, okay? So, is there a time na nag-sorry ka sa Panginoon and why? And could you share the reason and why did you say that? If you have that kind of situation na nangyari. Okay, so unahin natin yung um yung ating nag-lead ng devotion. Tapos siya yung pipili sino yung susunod. Okay lang ah. Huwag kayong mahiya, Kathleen, Kirsten, and Aliana. Short sharing lang naman. Okay? So, Karil, ayan. So, Yun, yung time po ba na nag-sorry ako sa Panginoon? Yun po eh. Ano ba? Um, yung time na, ano ba? Ano yun? Hindi ko maalala. Yung time na siguro, yung ano na lang, yung mas nag-focus talaga ako sa studies ko unlike sa Bible reading ko and prayers ko. Kasi hindi talaga ako consistent that time. Kumbaga, tutok na tutok talaga ako, tapos mamaya magsa-cellphone. And also tuwing there's prayer meeting rin, hindi rin ako nakaka-attend kasi pag ganong ano talaga is tinatamad talaga ako. Kasi ano eh, yes, prayer time pero kasi parang sa tuwing na parang nagi-guilty ako kasi may hindi talaga ako nagawa para sa Panginoon. Yung mismong pinramis ko talaga na iko-consistent ko talaga yung self-devotion ko talaga. Actually, that time hindi talaga ano eh. So, for now, ang ginagawa ko na lang is parang may schedule ako nun na sana maging consistent talaga. Pero ginagawa ko na ngayon actually. Yung time talaga na parang may nangyari kasi na hindi ko in-expect. Tapos, ayun. Paano ko explain yan? Ayun. Kasi may time na hindi ako nakapasok that sa honor yung first quarter na yun. Maybe ayun yung na 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 sign na para i-consistent ko talaga yung mga prayers and devotion ko. Umiyak talaga ako noon kasi bakit nawala ako sa honors na to? Nag-aral naman ako, okay naman yung mga scores ko, mataas naman. And ayun pala yun, kasi hindi ako naging consistent doon. So, nag-pray ako. Sabi ko, Lord, kung hindi man para sa akin to, alisin niyo po. And kung nag-promise man po ako sa inyo, and ayun, naiyak ako. Tapos ayun, pinag-pray ko talaga na Lord, sorry po kung hindi pa ako naging consistent dito sa pinramis kong Bible reading ko and sa prayer ko. And ayun po, that time talaga, iniyak ko talaga sa Panginoon and I surrender rin po. And then after ng quarter na yun nga, ginawa ko na, kumbaga, binalance ko talaga. Sa umaga, kasi panghapon ako nun, so sa umaga, yun, magde-devotion ako at 9 a.m., mga 9 a.m. or 9:30, ganun. Tapos after devotion, mag-prepare ako, ganun. Tapos, ayun, mga 15 minutes prayer ako nun. Tapos, ayun, natapos ako, mga 11 na siguro yan. Mga ganun, mga 11 or 10. Tapos, ayun, tapos hapon, papasok ako, ganyan. Tapos pagka-uwi, magagawa ng assignments. Tapos, ayun, ginagawa ko na siya araw-araw hanggang sa
After ng second quarter ba yun? Yun, nakapasok ako sa honors. Yun, pinag-pray ko talaga yun kasi, ayan, yun lang. Okay, so thank you Karil for sharing. Ayan, mamaya ako mag summary yan. Pakinggan naman natin. Sino? Karil ang pipiliin mo. Ang susunod. Si Ate Kirsten po. Okay, Kirsten. Grabe, hindi ko na-predict yun ah. Sige, ayun. Kahit ano ulit yung ate. Siguro, yung pinag-pray ko na nag-sorry ako sa Panginoon, siguro yung ano, backstory muna. Yung, tawag dito, yung siguro nataasan ko ng, ay nasagot ko si mama, ayun. Kasi that time, sobrang mentally drain ako, tapos physical drain din, and ano pa ba? Parang halo-halo yung problem ko na ano siya, na-stuck siya sa akin, like, hindi ako nag-open up and parang naipon. Tapos, sobrang taas nung mentally and drain ko nun. Hindi ko na alam yung mga nasasabi ko, gano'n. Parang dumating sa time na hirap ako, gano'n. Kasi sa family ko, yung nabalitaan ko nga nawalan kami ng bahay na. Tapos si daddy is magre-resign. Di pa alam kung magkaka-work. And yung sa school, yun, dami din nagkaroon ng problem. Then financially, so parang patong-patong lahat yon. Then one time, nag-start ako mag-pray sa Panginoon na, Lord, gusto kong makaya kong hindi mag-react sa problem na ke-carried away ako. Like, kunyari, pag galit ako, gusto ko, um, hindi tataas yung boses ko, mananatiling kalmado ko nun. Then I was crying dito sa terrace nun. Hingi ako ng sorry sa Panginoon kasi sabi ko, bakit parang walang pagbabago? Kahit ako din naman nahihirapan that time, pero dapat hindi naapektuhan yung ibang bagay. Kumbaga parang be matured, ganun. Then, one time, parang dumating din ulit ako sa challenges na ganun. Ayun, parang pinagpe-pray ko bago akong sumagot na gusto ko muna Lord ng hindi ko sila masasagot kasi nasasaktan ako. Like may times kasi din na hindi ko makontrol kung ano yung sasabihin ko sa kanila kasi nade-drain ako. May times na nasasaktan ko yung sarili ko kasi nagagalit ako sa self ko na bakit ganun ako. Like, syempre, mahirap para sa akin. Lalo na alam ko na anak na ako ng Panginoon. Tapos yung testimony ko, hindi ko siya makip. Then one time, pinag-pray ko siya sa church, sa Panginoon. Niluhod ko siya na, Lord, gusto ko magbago. Gusto kong makita uli yung buhay mo sa akin. Kasi dati, kaya kong kontrolin. Then, na-realize ko na binabago ko ng experience ko day by day. Until na parang, yun, nag-start na bigla kong sumabog sa sobrang drain ko na sa life. Tapos, na-realize ko din na bakit hindi ko siya naisuko sa Panginoon. Oo, nakakapag-pray ako but nalilimutan kong i-apply. Ang nafo-focus ko yung feelings na meron ako. Parang, di, nasasaktan ako eh. O anong pakialam ko sa kanila? Ganon. Na-realize ko na mali. Kung nasasaktan ako, nasasaktan din sila. Kumbaga, may experience sila, may experience ako. Kung kaya kong umintindi, mas kailangan kong intindihin sila. Then, ayun, pinag-pray ko sa Panginoon, humingi ako ng sorry na, Lord, gusto kong magbago. Gusto kong makita yung buhay mo sa akin. Gusto kong mag-start. Alam ko hindi pa huli, Lord, lahat. But, sana, Lord, magkaroon ako ng simula uli na mali-let go ko yung mga past, yung mga nasa isip ko na hindi tama, yung mga ginagawa ko dati na hindi tama. Gusto ko ma-let go yun. Pagdating ng ano, kasi para sa akin din naman yun in the future. Sabi ko nga eh, hanggat bata pa ako, ganun. Gusto ko magkaroon ako ng moral lesson sa past and kasama ko yung Panginoon, ano man mangyari.
always include yung Panginoon sa buhay natin, even in the darkest time or happiness time. Ayun lang po. Ayan. So, thank you, Kirsten. Ayan, for sharing. Ayan. So, mamaya ako din mag-share para marinig natin yung bawat isa. Okay. So, kanino mo ipapasa, Kirsten? Sa ano po, syempre po, sa kaklase ko, si Kathleen. Okay, Kathleen. And then last, si Aliana. Ayan. Short lang naman. Ayan. So, meron bang scenario sa buhay nyo na nag-sorry kayo sa Panginoon? So, go. Hello po. Nahiya po ako eh. Sabi ko na po eh, naalam ko na po ako yung pipiliin ni Kristen. So, kaya naghanda na po ako. So, ayun po. Yung, yung ano po, yung parang na humingi po ako kay Lord ng sorry. Yung time po na nakakalimutan ko na pong mag-thank you kay Lord. Tapos nakakalimutan ko na rin pong magdasal. Tapos one time po kasi nun, may nangyari po kasi about nga po sa family problem, yung mga problema nga po, hindi naman po natin may iwasan yun. Yung problema po sa pamilya. Tapos, yung, yun parang may nagkasagutan nga po, ganun. May parang nagka-problema po, may nagkakainitan na po din sa pamilya namin, basta yun po. Tapos, parang katulad nga po yung kay Kirsten, parang dun po, parang nasisi ko po sa lahat sa pamilya ko. Like, bakit po nangyari to? Siguro, tapos parang nasisi ko po yung sa pamilya ko. Tapos po, parang, tapos, lang, oh my God, iyak. Tapos, yun, parang nakalimutan ko po yung mga paghihirap po nila. Tapos yung naging selfish po ako. Tapos yun, nung gabing po yun, yung after po nun, dasal po ako kay Lord, nag-sorry po ako sa Kanya. Tapos doon ko lang po kasi na-realize, tapos humingi na rin po ako ng patience kay Lord. Tapos po, nung humingi po ako ng patience sa Kanya, parang yung yung problema ko na po na yun na po pala yung, na-realize ko lang po na yun na po pala yung sagot sa mga dasal ko. Yung katulad po, yung sa mga problema po. Kasi nung nung nag-open po ako sa president ko na about po dito, parang nung humingi po kasi ako ng humihiling po kay Lord, parang nagsabi po siya sa akin na hindi po basta-basta na binibigay po ni Lord. Parang meron pong agad na may pagsubok, ganon. Tapos parang doon ko lang po na-realize na nung humingi po ako sa kanya ng sa kanya ng patient, parang yun na po pala yung sagot. Yun po. Yung tapos nag-sorry po ako sa kanya. That time po kasi parang nung napasama na po ako kala press, yung ganun po. Parang araw-araw na po ako nagdadasal. Parang pampabawas ko na rin po ng parang stress po. Parang sa kanya na rin po ako lumalapit. Yun po. Ayan. Okay. Thank you, Kathleen. Ayan, for sharing. And last, si Aliana. Ay, hello po. Rinig po ako. Hi. Ayun. Yung sa akin po, connected po siya sa ano ni Cariel sa devotion. Ako po kasi, parang yung kung saan po yung weaknesses ko, doon po ako mas challenge ng Panginoon. So, ang ano ko po, mahina po ako sa manage ng time, ganun po. Sobrang, pero namamanage ko naman po siya minsan, pero minsan hindi ko po naano yung sarili ko. Ayun po, parang sa ano po na yun is, na wala po sa akin
ministry na children ministry. Yun po yung parang sa ano po, iniyakan ko po talaga siya kay Ate Sandy, kala Ate Jonah. Yung children ministry na nabitawan ko po sa area namin. And then, pinag-pray ko din po talaga siya kasi sabi ko, Lord, kaya ko naman pong hawakan yung area na yun. Pero po kasi, nagsumabay po siya sa scheduling po talaga ng school po namin. And then, ayun po, parang nawala po ko nun. Pero, sinagot pa din naman po ng Panginoon yung panalangin ko nun. Tapos, yung ano ko po nun, kasi iniya ko po sa kanya na parang sorry po ako, ayun po. And then, ayun po, yung ginamit naman po ko ng Panginoon nung outreach po namin sa Ormoc po, sa Southville po, ayun po. Hindi ko po din in-expect na magiging teacher po ako doon kasi ang ano ko po is magiging helper lang po ako doon. Wala lang po, nakaka-bless po kasi yung mga tinuruan po namin doon na mga bata na even though kahit hindi ko po area yon, doon po ko mas dinala ng Panginoon to help the children po and to share the gospel po doon. And kung maririnig nyo po yung testimony ng mga bata, nakaka-bless po. Lalo na nung last Sunday po na binaptize po sila, naiiyak na po talaga ako nun kasi grabe din po yung naging pinagdaanan namin, naging ano po siya, tawag po dito. Nagkaroon po kami ng financial needs, tapos yung pagod po doon, sa paglalakad, mainit po, ganun. And then, nung narinig na po namin yung mga testimony ng mga nanay, dati na po pala silang tinuturuan sa Good News Class, ganun po. Pang ilang generation na po siguro sila nun. Tapos, meron pa nga po doon yung in-invite po namin na nanay nung Sunday. Naging estudyante po siya ni Ma'am Milet. Kaya sobrang ano po, ayun, na doon po ako dinala ng Panginoon sa area ng Ormoc. And pinagpe-pray ko po ngayon na makabalik po ulit sa area po namin sa Consul kasi mas maganda po na ikaw po yung mas makita sa area niyo yung pagbabago po doon. And ayun po, parang ayun po yung naging ano ko po ngayon, project bago po umalis. Ayan. So, thank you, Aliana, ayan, for sharing, di ba? So, iba-iba kayo ng sinabi sa Panginoon, sa studies, sa family, ayan, sa children ministry, and then personal, ayan. So, sa family. So, to sum it all up, di ba? When you bring it all to God, yung pinagdaanan mo, and then humingi ka ng sorry because you have realized na there is something wrong na dapat itama ko. There is something na hindi kayo mapalagay because andun yung Holy Spirit na magko-convict sa inyo. Mali yan ginawa mo, mali yung sinabi mo, mali yung nireact mo. So you need to make it right. Mali yung naging desisyon natin. Ayan, so somehow there is parang hindi ka mapakali, and then you go in prayer, yan, nag-pray ka, and then nag-pray ka, nagkaroon ka ng peace of mind, and then eventually, that point, yan, yung point na yon na talagang lumapit ka sa Panginoon, you really, paano ba, you really put your heart into it, sobrang serious ka that moment, diba? So it means that you want to change something sa sarili mo. Okay? So that is a good thing as a believer, as a Christian. Okay? Kung naniniwala ka sa Panginoon na mali yan, andun yung seriousness mo nung nag-pray ka, di ba? So it's a good thing. And tingnan nyo, yung kapalit, nung naging honest ka sa Panginoon, sinabi mo ng buong puso, may pinagsabihan ka na nakatulong sa iyo. Okay? It's a good thing because
you are used by God na maingatan yung testimony mo. Na sino ba yung makikita sa'yo after this life? Ano yung maaalala nila sa'yo after this life? Kahapon ba yun? Or kaninang umaga, madaling araw, pumutok na naman yung kanlaon, if I'm not mistaken, sa Negros Occidental. 'Di ba? Kakabotohan lang natin, tapos may bigla na namang ganong senaryo, madaling araw. Pumutok yung bulkan sa bandang Negros. 'Di ba? Tapos ngayon may kumukulo, kumikidlat, ang init-init kanina, tapos biglang uulan. 'Di ba? We never know what will happen. But the fact is that naging humble tayo sa harapan ng Panginoon. Ako kapag 'di ba nagpapa-preaching, nung unang na-realize ko na sobra daming ginagawa kong mali. Hindi matindi pero feeling ko mali talaga 'yon. So every time na magpe-pray ako, luluhod ako sa unahan. I say sorry to God. Every week, ayan, syempre hindi naman tayo perfect. Pero hindi naman to the point na inuulit-ulit. Parang, Lord, please, remove this from me. Sorry po, may ganito pong ako nagawa. Lord, I'm sorry because ganito, parang hindi ako consistent. Lord, sorry, hindi ako consistent. Ayan, so honest to goodness. Nasabi sa Panginoon, ano ba yung gusto mong sabihin? So, let us be humble always sa Panginoon. Sabihin niyo yung mga dapat niyo sabihin. Ihingi niyo ng tawad. And, sino ba yung magtutulong sa atin at the end, diba? Ang Panginoon. And then yung mga answered prayer. Plus, blessing. Blessing ka na, may blessing ka pa. Okay, we are not after the blessing ha. Okay, just to be clear, hindi tayo after sa blessing. Kundi, yun na yung fruit ng iyong labor. Pinaghirapan mo, kaya ka binless ng Panginoon because of what you have done. Because tama yung ginawa mo. Okay? So, I hope naging magandang reminder and let us always talk to God in prayer. Okay, not merely na para mabawasan yung kasalanan ko kaya ako araw-araw na nagpe-pray. Okay, hindi naman tayo ganoon. Kasi kung nababawasan ang kasalanan, sabihin, hindi nawawala ang kasalanan. Pero kung tinanggap mo ang Panginoon, binayaran niya yung kasalanan mo na magpapahamak sa'yo sa impyerno. Ngayon, everyday nabubuhay tayo. May mga shortcomings tayo, nagagawa pa rin tayong parang, nagkamali ako. I need to say sorry. Lord, itama niyo to next time, Lord, mali na yung naisip ko, nagawa ko. You need mag-pray ka. On the spot, mag-pray ka. Okay? Because God will lead you to the right path. Nagkamali ka kanina, pwede mo itama bukas. Okay? Pwede mo itama agad-agad. 'Di ba? Kasi nakita mo sa sarili mo na meron kang lapses or shortcomings or pagkakamali. Ganda bilang kayo ay mga anak. May mga mas matatanda sa inyo sa loob ng tahanan niyo, may mga guardian kayo. Okay? So, or may mga ka-work kayo or sa meron kayong kasamahan sa ministry, you need to be careful as well kasi hindi mo alam kung mature sila, 'di ba? Ikaw, sa tingin mo mature ka. Paano naman sila? You need to always think about other people because ang Panginoon nga hindi niya inisip yung sarili niya. Inisip niya yung ibang tao. Tayo 'yon. Para hindi tayo mapahamak sa impyerno dahil sa kasalanan natin. Ibinigay niya yung sarili niya, 'di ba? He died on the cross. Grabe, napaka-selfless ng Panginoon. Hindi siya selfish. Ayan. So, let us be thankful. So, thank you for joining tonight. And I hope yung naging devotion ni Karil ay maging reminder sa bawat isa. And I'm so happy that meron kayong scenario sa buhay nyo na nakita nyo na parang may pagkakamali ako and then sinabi niyo sa Panginoon. Because bilang isang Kristiyano, you need to really pray ano yung kasalanan mo sa Panginoon para tulungan ka niya sa specific na nagawa mong kasalanan. Even me, nakakasagot ako sa magulang ko. And then there is something na, may
Lord, I'm so sorry. Bakit ko nagawa yun? Even me, hindi ako naging consistent sa Bible reading. Lord, help me. Lord, may Bible reading ako. Even me, hindi ako nakapagturo ng good news class. Lord, sorry mo. Tulungan niyo ako, bigyan niyo ako ng ganito, yung schedule maayos, ganyan. Hindi ako makapagturo sa good news class. Even me, may nasasabi akong hindi maganda or sa family, ganyan. Okay, so I am not exempted, but I need to be honest sa Panginoon. I need to say sorry. I need to confront, mag-sorry sa tao na nasabihan ko na ganito, ganyan, ganyan, ganyan. Ngayon, kung na-misinterpret nila, syempre, hindi naman ako omniscient, hindi ko alam. So, nasa kanila naman yun, di ba? Pero kung ikaw concerned ka sa taong yun, that's why you tell them what is right. And this is right because it's according to God's word. Hindi ka na accountable sa Panginoon. Okay? So, kung ano yung mga control mo, yung mga actions mo. Pero hindi mo na control yung actions ng ibang tao. So, don't be disappointed about that because accountable na sila sa Panginoon. You are accountable personally sa Panginoon. Sila, accountable din sila sa Panginoon. So, we just need to live right according to God's word. So, yun lang. Thank you. And I hope naging blessing sa inyo yung short devotion and sharing natin ngayong gabi. Ayan. So, thank you, Aliana, all the way from college life. Ayan. So, kung nasaan ka man ngayon, ayan, sa inyong training. Ayan. So, ayan, ayan may mag-open up daw sa akin, may nag-chat sa akin. So, sakto, mag-8 na rin naman tayo. Tapos 9 o'clock may klase ako. Okay, sige. Let's wrap it up. Let's close in prayer. Aliana, please lead us in prayer. Ayan. Sige po. Okay. Wait lang. Sige po, let's pray po. Dear Lord Heavenly Father, thank you po for this day, Panginoon. Thank you, Panginoon, sa pagpupulong na ito, Panginoon, ng Crossroad Ladies, Panginoon. I pray for sa mga buhay po nila, Panginoon, sa schooling po nila, sa ACADS, and of course, thank you po kay Ate Milka, Panginoon, her leadership po, Panginoon, para po sa Crossroad, Panginoon, to guide them, Panginoon. And I pray, Panginoon, sa natunan po ng devotion ni Karil po, Panginoon, na maging encourage po sa amin ito, Panginoon, and madala po namin ito someday po, Panginoon, and magamit po namin ito sa araw-araw, Panginoon. And I pray po sa natitira pa pong oras, Panginoon, kayo pong mag-gather na to, and patawad po sa aking pagkakasala at pagkukulang. Ito po yung dinadalangin namin. Salamat po, puri sa Pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, thank you so much, Aliana, and we missed you. And, yes, Karil. Ayan. So, closing prayer. Ikandut lang po. Sorry. Picture. Group picture tayo, dear. Ayan. Sino makapag-open ng camera. Ayan. So, grabe. May nag-chat sa akin ngayon, nag-open up siya pag pray natin. Grade 7 na din to. Ayan. So, sige, let's picture. Ayan, baka mag-cut na to yung ating line. Ayan, ang haba nung chat sa akin. Ayan, so tatawagan ko to. Ayan, maya. Okay, so sige, picture na tayo. Yung kami lang ni Karil. Ayun si Aliana. Yehey. Okay, so paano ba to? Print screen kayo kasi baka naglolok yung akin eh. 1, 2, 3, smile! Yan! Ewan ko lang kung maganda yung na-shot ko, pero kayo na mag-shot din lang sa inyo. Ayan. Okay, so thank you so much, Karil, Aliana, Kathleen, and Kirsten. God bless you. Ayan, so hope to see you on Sunday and many more virtuals. God bless. Thank you. God bless. Bye-bye. Bye po. Bye. Heart. Bye-bye. Thank you. Thank you, Karil. Sige po. God bless.